Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Ito po yung tatlong dahilan daw kung bakit si XRP ay magagawa niyang basagin ang napakahalagang price resistance dito sa 0.6 or 60 cents na presyo. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay despite facing headwinds, XRP's price action indicates an impending clash with the 0.6 resistance level. Let's delve into 3 data-driven reasons as depicted in the recent chart for why the XRP USDT chart is positioned to potentially break this critical threshold. Kaya ayan yung presyo raw ni XRP ay mukhang babangga raw po sa resistance level na 0.6. Kaya ayan, ang malaking tanong dito ay magagawa nga ba niyang basagin ito at tagusin. Kaya ayan, at narito raw yung mga dahilan ayan kung bakit ito ay magagawang basagin ni XRP. Yan, unang-una ay yung kanyang consistency above EMAs. Kaya yan, ang sabi rito ay XRP's price is currently sandwiched between 50-day and 100-day exponential moving averages or EMA, which have historically served as reliable indicators of underlying strength. Yan, ibig pong sabihin niya dito, sandwich ay ipit daw po si XRP. Yan, sa pagitan ng 50-day at saka 100-day exponential moving averages. Mga moving average po ito na ayon po dito kay You Today ay napaka-reliable daw po or maaasahan daw ng mga indicators. Kaya yan, the 50-day EMA in particular has been consistent support level in recent times with the price bouncing off this line multiple times. Kaya yan, yung 50-day na EMA daw po ay nagsisilbi daw po itong support line at napatunayan na daw po ito ng ilang beses kung saan ay sa kada lumalapit yung market price dito sa 50-day moving average EMA ay tumatalbog po ang market price ni XRP. This consistency suggests that there is a strong buyer interest that could be sufficient to propel the price beyond the 0.6 or 60 cents mark, given that each rebound of the EMA has weakened the resistance overhead. Kaya yan daw po, yung consistency daw po na ito, na ilang beses na tumatalbog ang market price ni XRP sa support line na ito ay nagpapakita na may malakas na buyer interest. At ito raw yung parang sapat na dahilan para lumipad ang market price ni XRP at basagin ang 60 cents or 0.6 na presyo. Kaya yan, ito po yung nandito po yung mga moving averages. Yan, nakikita po natin yan. Yung kulay itim po ay ito po yata yung 200. Yan, 20 po yata yung kulay blue na ito, tapos yung kulay gold ay 50. Ayan, kung hindi ako nagkakamali kasi wala naman po tayong hindi po binigay dito yung color coding. Yan, descending triangle invalidation. Ayan, ito naman yung descending triangle dito. Na-invalidate po siya kasi nagkaroon siya ng breakout pero bumalik po. Invalidation of the descending triangle and establish of a symmetrical one could imply that XRP is gearing up for a decisive move. The breakout point to watch is now where the converging trend lines meet. A surge in volume accompanying a breakout would validate the move, potentially taking XRP above the significant 0.6 resistance level. As XRP approaches the apex of the symmetrical triangle, the likelihood of a breakout increases. Kaya yan, habang lumalapit daw po siya dito sa dulo ng symmetrical triangle na ito
ay yan nga siya, habang lumalapit po siya dito sa pinakadulo ay ibig pong sabihin ay nalalapit na rin yung kanyang breakout, magaganap na breakout. Pero ayan, baka makakabalik po siya dito sa loob. Historical resilience. Yan, ito naman po yung pangatlo na dahilan. Long-term performance factors into current market dynamics. XRP's ability to recover and rally following significant downturns in the past adds a layer of investor confidence. Historical price action shows XRP's resilience, with it having previously overcome significant resistance levels during its recovery phases. This track record could play a psychological role in bolstering the market sentiment, pushing XRP to rally past the 0.6 resistance or 60 cents. Kaya yan, yung historical resiliency daw at saka recovery ni XRP. Yan, kung saan ay meron po siyang kakayahan na bumangon. Ayan, at hindi po siya talagang lumalaban po talaga siya. Kaya yan daw yung kakayahan ni XRP at napatunayan po niya ito base sa mga historical performance nito. Kaya ito raw yung nagdadagdag ng parang confidence sa mga investor para magkaroon ng pagtitiwala dito kay XRP. Kaya ayan, yan po yung mga tatlo na mga bagay kung bakit magagawang basagin ni XRP ang price resistance na nasa 60 cents or 0.6. Yan po ulit. Ang historical resilience at kanyang recovery, descending triangle invalidation. Yan po yung kanyang descending triangle invalidation, consistency above EMAs. Yan, dito talagang naglalaro po siya dito sa paligid ng mga exponential moving averages. At ayan, consistency above, yan na po pala yung unang-una. Kaya yan, kung magkakatotoo yan at magkakaroon nga ng breakout dito sa price level na 60 cents ay mukhang isa po itong magandang mangyayari. Yung kapag nabasag niya yung 0.60 ay talagang malamang ay dyan na nga po siya talagang aakyat. Kasi matibay po talaga na resistance itong 0.60 na ito. Kasi nagsilbi na rin po itong matibay na support line. Kaya kapag nakita natin na matibay ito at nabasag, magiging matibay na rin ito na support line. Kaya ayan, abangan na lamang po natin kasi prediction pa rin ito at hindi po tayo nakakasiguro. Kaya mas maganda po kung pag trader kasi talaga tayo ay talagang binabantayan natin yan. At kung pag nangyari na yung inaasahan natin ay dyan po tayo isasagawa yung ating mga hakbang na ating dapat isagawa bilang trader. Ayan, kung magbubukas po tayo ng long position, ayan, pero pag nag-i-spot trading po tayo ay ayan, hindi po natin kailangang bantayan yan. Yung mga traders lamang po talaga yung nagbabantay sa mga breakout ng mga resistances. Yan po pagkakaiba ng mga trader sa mga futures or derivatives traders sa mga spot traders. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.